671. Ngayon gusto kanyang patayin, ikaw lang at ang kanyang galit, kailangan mo lang siyang ipagtanggol mag-isa, ngunit kung papatayin mo siya, ngunit maging kaaway ng imperyo, sa oras na iyon, walang paraan upang ibalik ang tubig, mga bagay. Hindi pa naabot ang pinakamasamang hakbang, huwag mong gawin ang plano na ito kung ito ay talagang mauuwi sa ganitong masamang antas, pagkatapos ay mag-improvise. Ngayon ay magpapadala pa rin siya ng isang tao na pumatay sa iyo, sigurado ako na ang 40 prinsipe ay gagawa ng ilang proteksyon, ikaw ay isang henyo sa 3 titulo ng Imperial Talent, hindi ako naniniwalang madali kang papatayin. Payo ni Bella. 671. Lance, pumunta ka sa impyerno. Isang innate great perfection na malakas na lalaki ang nakatayo sa bubong ng bahay ni Lance, na nakatingin kay Lance. Oo nga, ang 42 prinsipe ay nagpadala ng isang tao upang muling patayin si Lance, sa pagkakataong ito ay isang malakas na tao na may likas na pagiging perpekto. Phew! Tiningnan ni Lance ang innate great perfection sa bubong, na nakaharap sa napakalakas na tao, hindi napigilan ni Lance. Sa sandaling iyon, lumitaw sa hindi kalayuan ang isang malakas na lalaki na nalampasan ang likas, ito ay si Senior Ansong. Gaya ng inaasahan, ipinadala ng 40 prinsipe si Senior Ansong upang lihim na protektahan siya, na napakamapagbigay sa 40 prinsipe, at nanumpa si Lance na magiging kaibigan niya ito sa hinaharap, kahit na wala na siyang mga oilyari. Itong Senior, pipigilan mo ba ako sa pagpatay kay Lance? Higit pa sa pagtigil, kung maglakas loob kang patayin ang pantulong na ministro ng ating 40 kamahalan, kung gayon mayroon akong dahilan para patayin ka, kung pinahahalagahan mo ang iyong sariling maliit na buhay, pagkatapos ay umalis ka rito, bumalik at sabihin sa iyong mga Panginoon na tumigil na. Pinipilit ang ating kamahalan. Sabi ni Senior Ansong na puno ng awtoridad. Ang innate great perfection na iyon na nakatayo sa bubong at dumating upang patayin si Lance ay natigilan doon, at pagkaraan ng 10 segundo, tumalikod siya at lumipad palayo. Tiyak na imposible para sa kanya, isang innate great perfection, na patayin si Lance sa ilalim mismo ng ilong nitong Unity Realm Powerhouse, kaya kailangan niyang umalis. At sa oras na ito, sa ibang lugar. Isang matandang lalaki mula sa Unity Realm ang pumatay ng isang innate great perfection gamit ang isang palad. Tumingin si Lance kay Senior Ansong na nakatayo sa bubong at nakaramdam ng kawalan ng lakas. Sa kanyang nakaraang buhay, mayroon siyang proteksyon ng kanyang Panginoon, hindi siya aapihin ng hindi patas, at sa isang makapangyarihang Panginoon sa kanyang likuran, walang sinuman sa kontinente ang nang-ahas na apihin siya ng ganoon. Pero ngayon, pinilit siya ng isang trash prince. Magagalit si Lance. Nangako si Lance na magiging malakas siya, kahit na kailangan niyang gawin ang lahat para maapi ng ganito, hanggat maaari siyang maging malakas, hindi na kailangang pag-usapan ang moralidad. Sa isip ni Lance, nagtatrabaho ng mabilis, sa sandaling ito, tila nag-iisip siya. Sa huling pagkakataon na nakuha niya ang espiritual na enerhiya ni Sarah at pagkatapos ay tumaas ang kanyang kaharian, nagbigay ito ng ideya kay Lance, maaari ba niyang gamitin ang Sokong Power Law upang lumikha ng isang pamamaraan at pagkatapos ay sipsipin ang espiritual na enerhiya ng iba upang mas mapabilis ang kanyang kaharian. Pwede ba? Hindi ba? Pwede ba? Sa halimbawa ng pagsuso sa brainwave ni Sarah noong nakaraang pagkakataon, nadama ni Lance na ang paggawa ng pamamaraang tulad nito ay hindi imposible, ngunit maraming problema ang kailangang lutesin. Si Lance ay hindi makakaisip ng ganoong ideya, ang ganitong uri ng pag-uugali, iyon ay napakasama, ito ay gawa lamang ng isang demonyo, kung inilagay sa isang nakaraang buhay, ang ganitong uri ng pag-uugali, hinamak ito ni Lance ng isang mukha. Ngunit ngayon, nakaisip siya ng ganitong uri ng pag-iisip, kung hindi siya pipilitin, paanong mag-iisip si Lance ng ganito? Sawang-sawa na si Lance sa pambubuli. Pinagbantaan pa nga siya ng buhay niya, ano pa ang usapan ng makitid ang isip, basta palakasin niya ang sarili niya, basta hindi basta-basta pinapatay ang mga inosente, gagawin niya ang lahat. Nagpasya si Lance na dapat niyang saliksikin ang pamamaraang ito ng pagguhit sa mental energy ng ibang tao, o brainwaves.
Sa hinaharap, wala nang pakialam si Lance sa pitong-pitong iyon, ang lahat ng hindi magugustuhan ang kanilang nakita ay sisipsipin ng kanilang mga brainwave upang palakasin ang kanilang sarili. Phew! Huminga ng malalim si Lance, tingnan mo ngayon, napipilitin kung anong uri ng mga tao, napakaranggal sa nakaraang buhay, ngunit sa buhay na ito ay gagawin ang ganitong uri ng bagay. Sa bubong, nawawala si Senior Ansong, at walang ideya si Lance kung saan siya nagtatago. Sinabi ni Bella, sa kabutihang palad, ang senior na ito ay narito, kung hindi, ito ay talagang mapanganib ngayon. Manam. Tumango lang si Lance. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki upang ipaalam kay Lance, hinihiling ka ng 40 prinsipe na pumunta doon. Oh! Hindi nagtanong si Lance at agad na pumunta sa bahay ng 40 prinsipe. Nang pumasok si Lance sa tahanan ng 40 prinsipe, nakita niya ang isang bangkay sa bulwagan, na ngayon ay natatakpan ng isang patong ng puting tela. Ang ika-40 prinsipe ay nakatayo sa gilid sa galit, at maging si Senior Ansong ay hindi alam kung kailan babalik siya. Ang 4 na pang-oiliary retainer ng ika-40 prinsipe, sina Qilin, Rotten, Guijin, at Tirso, ay tahimik na nakatayo sa bulwagan. 40 prinsipe, ano ang nangyayari? Tanong ni Lance. Sinabi ng prinsipe ng Yangyang, patay na si Gory. Ano? Nagulat si Lance, si Gory ang likas at perpektong personal na bantay ni Prince Peter, at siya ay patay na. Sino ang pumatay sa kanya? I don't know. But the very time of his death was just now, about the same time of the man who went to kill you. So obvious naman na may pinadala iyon ng 42 prinsipe. Anak ng asong babae. Nagmura si Lance at tumingin sa 40 prinsipe, galit na galit ang 40 prinsipe, mayroon siyang kabuoang 6 na oiliary minister sa ilalim ng kanyang utos, ang isa ay Senior Ansong, siya ang pinakamakapangyarihan, lampas sa likas. Mga eksperto, at pagkatapos ay naroon si Gory, ang likas na mahusay na tagumpay. Ang natitira ay sina Lance, Qilin, Rotten, Guijin, Tirso, at 5 ordinaryong imperial na talento. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay si Gory. Sinabi ni Qilin, 40 Your Highness, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ay demanda mo ba siya? Walang ebidensya, sige, pupunta muna ako sa asawa ko. Agad na pumasok sa palasyo ang ika-40 prinsipe. Imperial son ay nagbibigay galang sa aking ina. Bumangon ka na, anong urgent? Nanay consort, patay na ang aking subordinate na si Gory. Ano? Alam ko, dapat ang ika-42 na prinsipe ang nagpadala ng taong pumatay sa kanya, nagpadala siya ng 2 lalaki, isa para patayin si Lance at isa para patayin si Gory. Ang ipinadala para patayin si Lance ay hinarang ni Ansong at hindi magtagumpay, habang si Gory ay namatay. Ang 40 prinsipe ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sinabi, Peter, wala tayong ebidensya, walang kwentang kunin siya, bilasan mo ngayon at hayaan mo na si Lance na mag-aral sa ibang bansa, buhay pa si Lance, sa pagkakaintindi ko sa murang prinsipe ni Ivan, hindi siya titigil, dapat papatayin bago siya bumitaw. Nagkataon lang na na-release na ang kota para sa mga imperial na estudyante ngayong taon, matagumpay na naipasa ni Lance ang halalan at naging isa sa 10 estudyante ng Yanlin Empire, sinabihan mo siyang maghanda at mag-aral sa ibang bansa. Mabuti. Si Lance ay kasalukuyang nasa kanyang tahanan, may hawak na isang pirasong papel sa kanyang kamay, isang lalaking papel na may maraming acupuncture point na nakamarka dito, at maraming meridian lines diagram. Tama, nag-iisip si Lance na lumikha ng isa pamamaraan na maaaring makuha ang brainwaves ng ibang tao upang mas mabilis na mapaunlad ang kanyang kaharian. Sinimulan na ni Lance ang kanyang pagsasaliksik, at nahaharap sa kalupitan ng realidad, kinailangan niyang bitawan ang kanyang dating maharlika sa buhay. Ngayon, naunawaan na ni Lance ang katotohanan na ang pagiging marangal ay nangangailangan ng mga kondisyon, tulad ng mga prinsipe na iyon, mayroon silang ganitong kondisyon, walang sinuman ang nang-ahas na apihin sila, maaari silang maging marangal at maging isang napaka-desenteng makikitid na tao, ngunit hindi si Lance. Dapat piliin ni Lance na gawin ang lahat para mabuhay.
672. Siyempre, mayroon ding bottom line si Lance. Kung gagawa siya ng ganoong pamamaraan, pipili lang si Lance ng masasamang tao, mga taong nang-aapi sa kanya, at hindi kailanman haharap sa mga inosenteng tao. Tiningnan ni Lance ang papel, ang makapal na marka, at kinamot ang kanyang mga templo. Ang pagnanais na lumikha ng isang pamamaraan ay hindi napakadali, kahit na ito ay batay sa diskarte ng lakas ng pagsipsip. Una, kailangan ni Lance na lutisin ang isang problema, kung ang brainwaves ng isang tao ay masyadong na-absorb, magiging baldado ba sila tulad ni Sarah? Kaya, ito ay isang problema na kailangan niyang lutisin. Gayunpaman, ang utak ng tao ay may kapasidad, at ang kapasidad ay direktang proporsyonal sa kaharian, ibig sabihin na mas mataas ang kaharian, mas malaki ang kapasidad ng mga alon ng utak, kailangang lutisin ni Lance kung paano palawakin ang kanyang kapasidad sa utak sa halip na ipitin ito sa punto ng pagpilayan nito. Dahil dito, pinag-aralan ito ni Lance ng kalahating araw, at kahit na medyo matagumpay siya, hindi pa siya nagtagumpay. Lance, nandito ang 40 prinsipe. Ang boses ni Bella ay nanggaling sa labas. Lumabas si Lance, naghihintay sa kanya ang 40 prinsipe sa sala. Meet your highness, ano na naman? Lance, congratulations, nabigyan ka ng pwesto bilang imperial student, narito ang iyong pag-aaral sa ibang bansa token, keep it. Salamat, kamahalan. Tinanggap ni Lance ang token, magaan ang token, marahil para mas madaling dalhin. Lance, kasalukuyan kang hindi karapat-dapat na manatili sa Wangjing City, ang 42 prinsipe ay hindi nagtagumpay sa pagpatay sa iyo, tiyak na babalik sila muli, kaya kailangan mong pumunta sa Star Ocean Academy upang mag-aral sa ibang bansa, subukang pumunta sa loob ng 10 o 20 taon upang maabot ang huli na likas na yugto, o kahit na kumpleto, halika. Sa sandaling marinig ni Lance ang 10 o 20 taon, nakaramdam siya ng kakilakilabot, may ilang dekada sa buhay, ngunit, ang paglilinang sa likas, ito ay talagang napakahirap, kung walang espesyal na pagkakataon, ang mga taong napakatalino ay nangangailangan din ng 10 taon upang mapabuti. Isang kaharian kaya hindi kalabisan ang sinabi sa kanya ng 40 prinsipe na magsikap na maabot ang huli na likas at pagiging perpekto pagkatapos ng 10 o 20 taon. Sa pag-aakalang magtatagal ito, nangako pa si Lance na likhain ang pamamaraang iyon. Ayaw ni Lance na gumugol ng 10 o 20 taon para umunlad ng kaunti. Ang puso ni Lance sa sandaling ito ay medyo sabik na sa tagumpay, at hindi malinaw kung ito ay mabuti o masamang bagay. Ang mga tao sa mundo, sa loob ng maraming henerasyon, ay nagsasanay ng martial arts ng napakahirap, at ang merit method na nilikha ni Lance ay maaari talagang magbukas. Sa sandaling iyon, ang 40 prinsipe ay naglabas ng isang tableta mula sa kanyang dibdib. Your Highness, ito ba? Lance, ito ang panlunas sa 3-Corp Scripture Ancient Poison, sorry, hindi ko pa nakuha ang antidote hanggang ngayon. Ang antidote na ito ay nakuha lamang mula sa pamilya Wu pagkatapos ng aking ina na asawa, nakiusap sa isa pang asawa, at nagastos din. Maraming pera para makuha ito, kaya dapat mong kunin ito. Salamat, kamahalan, hindi ko inaasahan na maaalala pa ng kamahalan ang lason na nalason sa akin. Sabi ni Lance, na labis na nagpapasalamat kay Harem at sa kanyang ina, si Lance ay isang lalaking marunong magbayad. Ang kanyang kabaitan, kung magiging matatag siya sa hinaharap, tiyak na gagantihan niya ang mag-inang ito na labis na inapi sa palasyo. Naku, hindi na kailangang maging magalang, sige, magpahinga ka muna, babalik muna ako, bago ka tumuloy sa Star Ocean Academy, hiniling ko kay Ansong na bantayan ka palagi, nanalo ako. Huwag mong hayaang patayin ka ng sino man sa 42 Princess, huwag kang mag-alala. Salamat, kamahalan. Lumayo ang 40 prinsipe. Si Bella at Sarah ay lumabas mula sa isang tabi. Sinabi ni Sarah, Brother Lance, ang 40 prince na ito ay talagang magaling, sa pagkakataong ito ay nakuha muna ang antidote, si Ate Brenda ay naligtas, hindi na niya kailangang magdusa ng mag-isa habang gumagawa ng antidote. Manam.
Tumango si Lance at sinabing, sa hinaharap, kung ako ay malakas, at hindi ko makakalimutan ang kanilang kabaitan sa akin. Sa sandaling ito, sa bahay ni Prince 42. Your Highness 42, nakatanggap lang ako ng balita mula sa palasyo na si Lance ay nanalo ng kota para sa Imperial Students at mag-aaral siya sa ibang bansa. Kapag napunta siya sa Star Ocean Academy para mag-aral sa ibang bansa, mahihirapan tayong patayin mo siya wala tayong auxiliary talent sa pag-aaral sa ibang bansa sa Star Ocean Academy. Sabi ng isa sa mga lalaki. Sayang hindi natin pinatay si Lance noong nakaraan, ngunit hindi ito ang estilo ng aking Ivan na hayaan siyang mabuhay lamang. Lance, huwag na huwag siyang bigyan ng pagkakataong umalis sa Yanlin Empire upang manatili at matuto ng isang bagay, hindi kailanman. Your Highness, kung hindi natin bibilangan, last time napatay na natin ang mga innate perfection guards ng bastard na iyon ni Tirso, isang mid-innate na Lance, ano ang punto? Hindi, ang pagpatay sa kanya ng 2 beses nang hindi pinapatay, ito ba ang estilo ng Ivan ko? Kailangan kong gumawa ng paraan para patayin siya. Oo. Habang nakikipaglaro sa isang magandang kasambahay, inutusan ni Prinsipe Ivan na ang 2 kasambahay na kanyang nilalaro, na parehong mula sa kaharian ng Hautian, ay ipinadala sa pintuan para makipaglaro sa kanya ng walang bayad, sila ay parehong pumunta sa Wangjing City sa pagtugis. Nang mas mataas na marshal daw, dahil kung tutuusin, sila ay mas maganda, at pumasok sa bahay ng 42 prinsipe para sa kasiyahan ni Ivan, habang sila, paminsan-minsan, ay tumatanggap ng ilang patnubay at gantimpala sa marshal daw. Sa kwarto ni Brenda. Kinuha ni Lance ang antidote at sinabing, kunin mo, ito ang panlunas sa 3 Corpse Sutra Ancient Pill. Natigilan si Brenda. Berde pa rin ang mukha ni Brenda, at mukha siyang haggard. Tinanong ng ika-40 prinsipe ang kanyang ina na asawa, na lumibot sa palasyo upang makakuha ng panlunas. Tumango si Brenda, kahit na gusto ni Brenda na magsaliksik tungkol sa panlunas sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaliksik, nalaman niyang hindi ito isang bagay na maaari niyang pagsasaliksik, ang kanyang antas ng pagkalason ay masyadong mababa. Mag-aaral sa junior high school na sinusubukang lutisin ang isang problema sa kalkulo sa kolehiyo. Pakiramdam ni Brenda ay pisikal at mental na pagod, lalo siyang nalantad sa lason na ito, lalo siyang nakaramdam ng kawalan ng kumpiyansa, kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi pa banggitin ang pagsasaliksik ng isang lunas, ang kanyang tiwala sa sarili ay masisira. Bilisan mo at kumain. Utos ni Bella. Hindi ko ito makakain ngayon, kailangan kong lutisin ang iba pang mga lason sa aking sariling katawan bago ko ito makuha, kung hindi, tiyak na makakaapekto ito sa bisa ng 3 bangkay na sinaunang lason. Tumango si Lance, may katuturan ito. Agad na nakontak ni Brenda ang toxicity ng makamandag na halamang gamot na iniinom niya sa kanyang katawan bago ininom ang antidote sa 3 Corpse Scripture Ancient Poison. Napakabilis, na-detox ni Brenda ang lason. Gumaan ang pakiramdam ni Brenda na ang kanyang katawan ay wala ng lason, ang kanyang buong katawan ay mas nakaka-relax, at nagpasalamat siya kay Lance. Hindi, ang dapat magpasalamat ay ako, Brenda, malaki ang utang na loob ko sa iyo, anuman ang mangyari sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Sige, pwede na kayong bumalik. Nakita ni Lance na na-detoxify si Brenda, at nakita niyang hindi niya gustong makipag-chat sa lahat, kaya umalis siya. Paglabas ng silid ni Brenda, nagtanong si Sarah, Brother Lance, kung pupunta ka sa Star Ocean Academy, paano natin ito aayusin? Ito. Medyo nahirapan si Lance dito. Pwede ba kaming sumama sa iyo? Tanong ni Bella. Tumatanggap lang ang Star Ocean Academy ng mga talents na inirerekomenda ng Empire Sinabi ni Bella, hindi namin sinabi na pupunta kami sa Star Ocean Academy, malapit kami sa Star Ocean Academy. Magpapasya ako pagkatapos kong humingi ng paglilinaw, sabi ni Lance. 673. Gabi na at bukas pa rin ang mga ilaw sa kwarto ni Lance. Nilikha ni Lance ang kanyang mga gawa. Phew!
Sa pagtatapos ng ikatlong shift, biglang tumayo si Lance. Sa wakas, nilikha ito ni Lance. Batay sa Sokong Power Technique, nakagawa si Lance ng isang teknik na maaaring sumipsip ng brainwaves ng ibang tao at mapahusay ang sarili niyang brainwaves, kaya nakakamit ang soul sublimation at pagkatapos ay masira ang martial arts realm ng mas mabilis. Hahaha. Tumawa si Lance, sa wakas ay nilikha ito, ngunit hindi pa ito nasanay, at hindi alam ni Lance kung gagana ito o hindi. Ang teknik na ito ay nilikha ko, dapat kong bigyan ito ng pangalan, ano ang dapat kong itawag dito? Tawagin itong dakilang batas ng pagsususo ng mga Diyos. Bahagyang ngumiti si Lance. Sa sandaling ito, sa isang rooftop hindi kalayuan sa bahay ni Lance, isang matandang lalaki ang tumingin sa silid ni Lance at palihim na nagsabi, nitong mga araw, si Lance ay nananatili sa kanyang silid araw at gabi, ano ang kanyang ginagawa? Lalo na ngayon lang. Nararamdaman ko ang pintig ng kanyang puso, ibig sabihin ay bigla siyang nasa mabuting kalagayan, ano ang ginagawa niya? Ang matandang ito sa bubong ay walang iba kundi si Senior Ansong, na lihim na nagpoprotekta kay Lance nitong mga araw sa pamamagitan ng utos ng ang-apat na pung prinsipe, kaya natural, ang bawat galaw ni Lance ay nasa ilalim ng kanyang ilong. Nag-alinlangan sandali si Senior Ansong, pagkatapos ay lumipad. Kahit na si Lance ay nasa sabik sa loob, hindi niya ito masyadong ipinakita, dahil alam din ni Lance na si Senior Ansong ay naroon sa dilim, at kung ito ay kilala na siya ay lumikha ganoong di-orthodox na pamamaraan, mahirap igarantya na ang iba ay hindi magseselos. Sa harap ng pagkakataon, kahit na ang pinakamatalik na kaibigan ay maaaring magkabalikan, hindi banggitin na si Senior Ansong ay walang anumang relasyon sa kanya. Knock knock. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Sino te? Maingat na sabi ni Don. Ako na. Pagkasabi nito, pumasok si Senior Ansong nang hindi inanyayahan. Senior Ansong, ano ang gusto mo? Tanong ni Lance. Tumingin si Ansong sa silid ni Lance, ang sahig ay natatakpan ng mga makakapal na papel, ang mga papel ay pawang mga meridian diagram, bilang isang dalubhasa na lampas sa likas, isang sulyap ay maaaring makilala na ito ay isang guhit ng mga meridian patungo sa pagsasanay. Lance, ano ang pinag-aaralan mo nitong mga araw na ito? Nang makita ito ni Lance, alam niyang hindi niya ito mate at tago, kaya ngumiti siya at sinabing, sabihin ang totoo, ako mismo ang gumawa ng pamamaraan. Ano? Makakagawa ka talaga ng sarili mong teknik? Narinig ito ni Senior Ansong na si Lance mismo ang nagsabi nito at nagulat siya. Oo, hindi ko lang alam kung gaano ito kalakas, maaari bang turuan ako ni Senior Ansong tungkol dito? Sinadya ni Lance na ipakita ang kahilingan upang hindi isipin ni Senior Ansong na ito ay napakalalim, at maaaring itago ito ni Lance sa pamamagitan ng casual na pagsasagawa ng low-level technique. Gusto ko ring makita kung anong klaseng gawa ang gawa mo. Sabi ni Senior Ansong. Agad na pinalayas ni Lance ang isang napakababang antas ng internal heart technique. Sinabi ni Senior Ansong, nagawa mo ba talaga itong heart technique? Oo naman. Senior, ano sa tingin mo? Not bad. Tumango si Senior Ansong, ngunit sa loob-loob niya ay medyo naiinis siya, ang pagsasabi ng not bad ay pagiging magalang lamang, sa katunayan masama ang pakiramdam niya. Sige, alis muna ako. Mabilis na umalis si Senior Ansong. Bahagyang ngumiti si Lance, kung hindi dahil sa lihim na pagprotekta sa kanya ni Senior Ansong, gusto sana ni Lance na humanap kaagad ng isang tao na susubukan ang kanyang diskarte sa pagsuso sa Diyos, ngunit hindi niya magawa ngayon, sa kaso alam ni Senior Ansong ang tungkol dito at nagdulot pa siya ng gulo, maghintay lang siya hanggang sa mapunta siya sa Star Ocean Academy, ito ay isang masamang pamamaraan kung tutuusin. Sa isang kisap mata, 7 o 8 araw na naman ang lumipas. Sa araw na ito, sinabihan si Lance na pumunta sa Genius Union para sa isang pulong. Nang pumunta si Lance sa Genius Union, ang iba pang 9 na henyo ng mga internasyonal na estudyante ay lahat dumating na ito. Isang malakas na tao na lampas sa katutubo ang nagsabi, nandito ba ang lahat? Nandito na tayo. Maaari ba akong kumuha ng roll call, Prince Infernal Leopard? At
Tumango ang isang prinsipe, ang prinsipe na ito ay ipinadala din sa Star Ocean Academy, at ang katotohanan na siya ay nakapunta sa Star Ocean Academy ay nangangahulugan na ang kanyang talento ay mahusay, kadalasan ang mga prinsipe na may mahinang talento ay hindi siya pinapayagang pumunta sa Star Ocean Academy, dahil, hindi ginagarantiya ng Star Ocean Academy ang buhay. Jordan. Sagot ng isang lalaki na may malalim na boses. Bianca. Echo ng isang babae. Cynthia. Echo ng isa pang babae. Chuno. At isang gwapong mukhang lalaki ang umalangaw-ngaw. Ella. Coming. Tugon ng isang babae, mga 20 years old ang babae at mababa ang kaharian niya, so ibig sabihin hindi siya magaling sa martial arts, dapat talented siya sa ibang lugar. Leslie. Tumugon ng isang maganda, makalangit na babae, at lahat ay tumingin sa kanya, lalo na ang prinsipeng iyon na nagngangalang Baron, na hindi maiwasang magkaroon ng bakas ng kasamaan sa kanyang mga mata, at ang ilang iba pang mga lalaki ay medyo nagulat sa kagandahan ni Leslie. Ang Leslie na ito ay eksaktong Leslie na kilala ni Lance. Tumingin din si Lance kay Leslie, hindi inaasahan na pupunta rin siya sa ibang bansa para mag-aral. Lance. Malakas na sabi ni Lance sa abalang boses, at ang ilang tao ay tumingin sa kanya, casual na umiwas ng tingin. Johan. Natapos ang roll call ng 10 dayuhang estudyante. Isa-isang ibinaba ni Lance ang mga pangalan, Baron, Jordan, Bianca, Joey, Chuno, Ella, Leslie, Lin Hee-yin, at Johan. Sa kanila, na si Yan Leopard ang prinsipe. Kayong 10 ay ang mga henyo na ipinadala ng imperyo upang mag-aral sa Star Ocean Academy ngayong taon. Dapat ay kilalanin ninyo ang isa't isa at alagaan ang isa't isa kapag pumunta kayo sa Star Ocean Academy sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat ng ikaw ay mga talento mula sa North Empire. Nakuha mo ba? No. Sigaw ng lahat. Sige, wala nang ibang dapat ipaliwanag. Abalang sinabi ni Lance, Senior, maghintay sandali. Ano pa bang meron sa'yo? Pwede ko bang isama ang pamilya ko kapag pumunta ako sa Star Ocean Academy? Tanong ni Lance. Hindi mo madadala ang mga kapamilya mo, hindi ordinaryong lugar ang Star Ocean Academy, may mga pinaghalong dragon at ahas doon, may mga henyo mula sa iba't ibang panig ng mundo, walang pakinabang ang pagdadala ng mga kapamilya mo. Siyempre, kung mayroon kang makapangyarihang mga gwardya, pagkatapos ay maaari mong dalhin sila, tulad ni Prince Yan Leopard, siya ay isang prinsipe, at may ilan sa kanyang mga oiliary retainer na sumusunod sa kanya. Sige. Walang magawa si Lance, tila hindi niya kayang isama sina Elsa, Bella at ang iba pa, at parang hindi magandang lugar ang Star Ocean Academy para dalhin sila, mahirap na panatilihin silang ligtas, kung gayon, si Lance ay pupunta ng mag-isa, at hahayaan ang iilan sa kanila na pumunta sa Marty Alwood Academy. Ang Marshall Island ay nagtataglay ng mga memory stone at isang magandang lugar para magsanay, at ito ay isang ligtas na kapaligiran, kaya kahit papaano ay magagawa mo huwag pumatay ng mga tao nang walang pinipili. Bumalik na kayo at ihanda ang inyong mga sarili para sa opisyal na pag-alis sa Star Ocean Academy bukas. Oo. Lumabas si Lance sa Genius Union, naghihintay si Senior Ansong sa labas. Nitong mga araw na ito, pinuprotektahan niya si Lance saglit, kung hindi, si Lance ay napatay na ng mga tauhan ng ika-42 na prinsipe. 674. Salamat. You're welcome, sinusunod ko lang ang utos ng His Highness 40. Lance, pumunta ka sa Star Ocean Academy at haluing mabuti, sana may babalikan ka, huwag kang pumunta at bumalik mula sa gulo. Na walang maipakita para dito. Mabuti. Tumango si Lance. Alam din ni Lance na hindi na madaling pahusayin ang anumang maliit na kaharian sa innate realm, kaya noong nakaraan, maraming tao ang pumunta sa Star Ocean Academy, ngunit nang bumalik sila pagkatapos ng 10 o 20 taon, wala pa ring pagbabago sa kaharian, sa karamihan, ang kaharian ay mas matatag.
Si Lance ay nasa gitna na ngayon ng likas na kalangitan, ang katatagan ng kaharian ay napakababa, pagkatapos ng lahat, siya ay nakalusot lamang sa gitna ng likas na kalangitan mga isang buwan bago ang halos nakaraang taon. Upang makapasok si Lance sa huling yugto ng innate, kailangan niyang patuloy na patatagin ang mid-innate stage realm hanggang sa ito ay nasa pinakamataas, bago ang quantitative change ay maaaring magdulot ng qualitative na pagbabago, at saka lamang siya makakatuntong sa late innate stage. Si Lance at Senior Ansong ay naglakad pabalik. Sa hindi kalayuan sa likuran nila, isang lalaking may likas na pagkakumpleto ang sumusud sa lahat ng oras. Sabi ni Senior Ansong, ilang araw na kayong sinusundan ng lalaking iyon sa likod. Nang lumingon si Lance, nakita niya talaga ang lalaking sumusunod sa likuran niya. Siya ay naghahanap ng pagkakataon na lumapit at pumatay sa iyo sa tuwing makakahanap siya ng isa, at sa lakas ng innate perfection, kakailanganin lamang ng ilang paghinga upang maging sapat na upang patayin ka. Sinabi ni Lance, hindi rin ako ganoon kadaling guluhin. Bagamat sinabi iyon ni Lance, naunawaan niya na hinding-hindi siya mananalo laban sa innate perfection. Kailangang umasa si Lance sa oyayi at lalaban ng buong lakas. Upang harapin ang hindi gaanong likas na pagiging perpekto. Kinabukasan, handa nang umalis si Lance. Lance, magkaroon ng ligtas na paglalakbay, patuloy kang sasamahan ni Senior Ansong hanggang sa makasakay ka sa barko, hindi mo kailangang mag-alala. Pinalis ng 40 prinsipe si Lance ang ngalan niya. Sige salamat. Tara na. Si Lance at ang iba pang 10 internasyonal na estudyante ay sabay-sabay na umalis sa Wangjing City. At pagkatapos, sa bahay ng 42nd Prince. Ang kamahalan, ang 40 prinsipe na iyon, ay talagang nagpadala kay Ansong upang i-escort si Lance hanggang sa sakay ng barko, paano pa natin ito gagawin? Iniulat ng isang subordinate. Ang 42 prinsipe ay galit na galit, mukhang ang bastard na si Yan Weng, na dapat protektahan si Lance, ay talagang inihatid si Lance hanggang sa barko, mabuti, kung ganoon, kung gayon, huwag mo akong sisihin. Isa. Bagay o iba pa, sabay nating patayin ang matandang multo ni Ansong. Kamahalan 42, gusto mong patayin ang pinakamalakas na tao na lampas sa likas. Ano ang mali? Mayroon akong 2 lampas sa katutubo, kinubkob ang isang Ansong, hindi naman imposible, kapag umalis sila sa teritoryo ng North Empire, anong masama kung patayin mo sila, hahaha, yan dang, pinilit mo akong gawin iyon. 42 prinsipe ang nagpahayag ng sunod-sunod na nakakatakot na tawa, naghi-hysterical siya pagkatapos ng 3 hindi matagumpay na pagtatangka na patayin si Lance, lalo na't hindi niya siya kayang patayin, lalo nitong pinukaw ang kanyang pagnanais na patayin si Lance. Kamahalan, bakit ka mag-abala? Si Prince Yan Leopard ay nag-aral na rin sa ibang bansa, ang kanyang 2 eksperto sa Unity Realm ay sumusunod sa kanya bilang mga taga-sunod, bakit hindi makipag-ayos kay Prinsipe Yan Leopard at hayaan siyang gawin ito sa ngalan niya, sa daan patungo sa Star Ocean Academy, anumang lugar ay magagawang paksain si Lance. May sense naman, bakit hindi mo bilasan kunin mo ang token ko at habulin mo si Prince Yan Leopard? Oo. Si Lance ay papunta sa pinakamalapit na pantalan ng North Empire, naghahanda na sumakay ng barko. Ang tanging paraan upang makarating sa Star Ocean Academy ay sa pamamagitan ng barko. Halos 1 buwan daw ang biyahe sakay ng barko, malayo ang layo, walang eroplano, at ang tanging paraan para maglakbay ng ganito kalayo ay sa barko. Sina Bella at Sarah, pati na rin si Elsa, hindi sila sumunod, at hindi nag-alala si Lance. Pagtapos ng kanilang usapan ay umalis na silang 3 kahapon papuntang Martial Arts Academy. Sina Elsa at Brenda ay orihinal na mga estudyante ng Martial Academy, at nasa 2 taon na sila sa taong ito. Para kay Bella at Sarah, sila ay mag-e-enroll, ngunit ang kanilang 2 bagong estudyante ay medyo mas malakas, si Bella ay nasa maagang yugto ng Hautian at si Sarah ay nasa huling bahagi ng Inner Gate. Sa daan patungo sa pinakamalapit na pier, isang caravan. Your Highness 46, may gustong makakita sa iyo. Sino bang gustong makita ako sa gitna ng kawalan?
Isa ito sa 42 prinsipe, at dala niya ang token ng 42 prinsipe. Ivan. Anong gusto niya? Papasukin mo siya. Ilang saglit pa, may tumalon na lalaki sa bintana ng caravan. Tingnan ang kanyang kamahalan na prinsipe 46. Sige, ano ang hinahanap mo sa akin na may token ng Royal Brother Ivan? Ika-46 na kamahalan, mayroon akong ipagmamakaawa sa kamahalan sa salita ng aking prinsipe. Ano ang bagay na sasabihin? 46 Your Highness, ito ay ganito, ang aking prinsipe ay palaging gustong patayin si Lance, ngunit ang Peter na iyon ay nagpadala ng isang malakas na tao ng Unity Realm upang protektahan si Lance araw-araw, at higit pa rito, siya ay ipinadala upang protektahan si Lance. Hanggang sa sumakay siya sa barko. Natatakot ang aking prinsipe na mahirapan siyang patayin muli, kaya't umaasa ako na ang iyong kamahalan 46 na prinsipe ay gumawa ng laking pabor sa aking prinsipe alang-alang sa kapatiran, at ang aking prinsipe ay magpasalamat. Ang mga mata ni Baron ni Prince 46 ay umikot at nagtanong, bakit gustong patayin ni Royal Brother Ivan si Lance? Si Lance ay walang iba kundi isang oiliary minister sa tabi ni Peter. Hindi alam ng kamahalan, ang Lance na ito ay hindi nirerespeto at hinamak ang aking prinsipe ng 3 o 5 beses, bukod pa rito, siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang likas at ganap na oiliary minister sa tabi ng aking prinsipe, kaya ang aking prinsipe ay tiyak na papatayin si Lance at putulin ng kaunti ang balahibo ni Prinsipe Peter. Sana ay paboran ng kamahalan ang aking prinsipe, at maaari itong gawin anumang oras pagkatapos lumutang ang barko sa dagat. 46 na prinsipe na si Baron ay nag-aalangan, wala siyang away kay Lance, kung papatayin ba niya si Lance o hindi ay walang kabuluhan sa kanya. Kamahalan, sinabi ng aking prinsipe na kung handa kang tulungan siya sa pabor na ito, may utang siyang pabor sa iyo, at sasabihin din niya ito sa harap ng kanyang ina. Tumango ang ika-46 na prinsipe, pinatay ang isang hindi gaanong mahalagang tao kapalit ng isang pabor mula sa isang prinsipe, ang deal na ito ay isang magandang deal. Bukod dito, si Lance ay pantulong na ministro ni Ivan, si Ivan, ang bastard na iyon, hindi rin niya ito nagustuhan. Much. Last year's royal feast. Malaki din ang itsura nitong bastard na ito, hindi masaya, kaya magkasundo tayo. Mabuti, bumalik ka at sabihin sa maharlikang kapatid ni Ivan na ginawa niya ang pabor na ito, ako, si Baron, ay tumulong. Salamat, Your Highness Prince 46. Sa oras na ito, si Lance ay nakaupo sa isang caravan kanyang harapan, hindi alam ni Lance na si Prinsipe 42 ay humiling kay Prinsipe 46 na patayin siya. Ang 46 na Prinsipe Baron, mayroon siyang mga eksperto na higit sa likas sa kanya, kung siya ay tumulong, kung gayon si Lance ay talagang walang matatakbuhan. Phew! Huminga ng malalim si Lance, na-practice na niya ang kanyang Second God technique, naghihintay itong maisigawa. Hindi nagtagal, dumating sila sa pinakamalapit na daungan ng Yanhuang Empire na tinatawag na Coral, kung saan sasakay si Lance at ang iba pa sa Star Ocean Academy. 675. Gayunpaman, gumabi na, at hindi araw-araw dumarating ang barko, isang biyahe lang sa isang buwan, at bukas ay isang biyahe iyon sa isang buwan, kaya nanatili muna si Lance at ang iba pa sa Coral City ng magdamag. Tumuloy sila sa isang hotel na malapit sa daungan. Bagamat magkasama silang lahat sa isang barko, ang lahat ay hindi pa rin pamilyar sa isa't isa, kaya't hindi sila sumabay sa hapunan o anuman. Sabay kumain sina Lance at Senior Ansong sa malapit na restaurant. Lance, ang pagkain na ito ay itinuturing na aking tinapakan para sa iyo, nais kong maging ligtas ka bukas. Salamat Senior, pagkatapos mong sumakay sa barko bukas, maaari kang bumalik sa Wangjing City. Oo, nakaka-relax din ako, wala akong tulog nitong mga araw para protektahan ka. Nagpasalamat si Lance, ang kabaitan ng Senior ngayon, babayaran ko ito sa ibang mga araw. Well said. I only hope that you will not fail His Highness 40 in the future. Ay, oo nga pala.
Nakangiting tumango si Lance, tiyak na hindi kayang gugulin ni Lance ang kanyang buhay bilang isang oiliary minister sa 40 Princes, ngayon lang niya hindi masabi kung ano ang nasa puso niya. Pagkatapos kumain ay bumalik na sila sa hotel na tinutuluyan nila. Sabi ni Senior Ansong, sigurado akong walang panganib ngayon, magpapahinga ako mamayang gabi, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin anumang oras, katabi mo ako sa kwarto mo. Sige, magpahinga ka na. Bumalik si Senior Ansong sa susunod na silid at natulog, si Lance ay nag-iisa sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng Second God Technique. Sa sandaling ito, sa isa sa mga kwarto ng hotel na ito, katatapos lang maligo ni Leslie. Sa sandaling iyon, tahimik na sumulpat sa kanyang silid ang isang dalaga. Unang nagulat si Leslie, na tahimik na lumitaw sa kanyang silid, ngunit sa susunod na sandali, si Leslie ay tuwang-tuwa at nataranta upang magbigay pugay, Meat Master. Tama, ang dalagang ito ay ang Panginoon ni Leslie, at ang kaakit-akit na sining ni Leslie ay itinuro niya, ngunit ang kanyang master na ito, kahit na ang kanyang martial arts realm ay hindi pa nahihigitin ang likas, ngunit ang mga Diyos at Espiritu, ay halatang napakalakas. Babae. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ng babae. Si Leslie ay abala, Guro, natanggap mo ang aking mensahe Guro, matagal ka nang hindi nakikita ng disipulo, hinahanap ka ng disipulo dahil sa dalawang bagay. Una, gusto ng disipulo na pumunta sa Star Ocean Academy, hindi ba, nais din ni Master na pumunta sa isang lugar na may pinakamaraming henyo. Ang pangalawa ay nabuli ako at gusto kong magmakaawa kay Master na ipaghiganti ang aking kamatayan o turuan ako ng mas makapangyarihang pamamaraan ng pang-akit. Hindi ba't tinuruan kita ng isang hanay ng mga kaakit-akit na pamamaraan? Master, ang kaakit-akit na pamamaraan na itinuro mo sa akin ay mainam laban sa iba, ngunit may isang tao na hindi ko kayang harapin. Ha? Anong klaseng tao ang makakalaban sa kaakit-akit na teknik na itinuro ko sa iyo? Ang kanyang pangalan ay Lance. Okay, no need to tell me his name. Where is he? Master, nagkataon lang na, tulad ko, nagpunta siya sa Star Ocean Academy para mag-aral sa ibang bansa at dito rin siya tumutuloy. Master, bakit hindi ka namin ihatid sa kanya ngayon? Huwag ka munang umalis. Si Lance ay nasa kanyang silid na nagsasanay ng Second Spirit Great Law nang may kumatok sa pinto sa labas, tatayo na sana si Lance para buksan ang pinto ng automatiko itong bumukas at dalawang tao ang pumasok, isa sa kanila ay si Leslie. Buong pagmamalaking sinabi ni Leslie sa babaeng nasa likod niya, Guro, ito ang lalaki, nagawa niyang manatiling ganap na hindi apektado ng kaakit-akit na pamamaraan na itinuro mo sa akin. Pagkatapos magsalita ni Leslie, sinabi niya kay Lance, Lance, narito ang aking Panginoon ngayon, hayaan mong malaman mo kung gaano kalakas ang aking Panginoon, tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring maliin ako. Sa sandaling ito, tiningnan ni Lance ang misteryoso at hindi maisip na babae, na tila hanggal doon. Ang Panginoon ni Leslie, nakakagulat, ay kamukha ng demonyong prinsesa mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi nakakagulat na si Lance ay tulala doon. Talagang nahirapan si Lance na paniwalaan na magkakaroon pa rin ng dalawang tao sa mundo na magkamukha. Saglit, si Lance ay tulala, nakatingin sa babaeng nasa harapan niya nang hindi kumukurap, at sa kanyang isipan, lahat ng sama ng loob at hinaing sa Devil Princess sa kanyang nakaraang buhay ay nabaliktad. Ang Devil Princess, ito lamang ang taong handa niyang talunin sa kanyang nakaraang buhay, ang nag-iisang babae sa mga kasamahan niya sa kanyang nakaraang buhay na hindi nang ahas na sabihin ni Lance na natalo niya siya, at ang tanging babaeng nagkaroon ng naging dahilan upang siya ay magdusa ng maraming pagkalugi. Sa ngayon, isang taong katulad nito ang dumating sa kanyang silid. Hindi lamang sa hitsura, ngunit maging sa hitsura ay eksaktong pareho. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Lance ang isang anino na kumikislap sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nawala ng malay ang kanyang buong katawan. Oh Diyos, ang pakiramdam na ito ay masyadong pamilyar kay Lance. Ang Heavenly Devil Technique. Hindi ba ito ang nakakatuwang paraan ng pag-atake na magaling sa dating Demon Princess?
Masyadong pamilyar si Lance dito, dumanas siya ng maraming pagkatalo sa harap ng Heavenly Devil technique na ito sa kanyang nakaraang buhay. Sa hindi inaasahan, bigla siyang inatake. Hahaha, Lance, ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng aking Panginoon, sayawin mo ako ng Little Apple. Tuwang-tuwa si Leslie at kinunan gamit ang kanyang telepono. Sabi ng misteryosong babae, bakit hindi mo na lang siya patayin? Master, wag po, gusto ko lang po siyang ayusin, kanina pa po niya ako inaayos, medyo gumaganti lang po ako, wag niyo po siyang patayin. No good. Tumalikod ang misteryosong babae at naglakad palayo, at agad namang sumunod si Leslie. Pagkaraan ng 10 segundo, nagising si Lance, at siya na lang ang naiwan sa silid. Si Lance sa orihinal ay hindi ganoon kadaling inaatake ng Enchanted Spirit, ngunit ang pakiramdam ay masyadong pamilyar, at si Lance ay lubos na nabigla, kaya ito ay katumbas ng walang pagtutol. Sa ngayon, si Lance ay inaatake at sa halip ay nasasabik. Dahil, ito ang Heavenly Devil Technique, na kung saan ang dating Demon Princess ay mahusay sa. Hindi naniniwala si Lance na ang dalawang tao na magkatulad, at kahit na kasing lakas ng mesmerismo na kanilang galing, ay hindi maaaring maging iisang tao. Siya, tiyak, ay ang Devil Princess. Kahit na sila ay mortal na mga kaaway sa kanilang mga nakaraang buhay, si Lance ay napakasaya na nakilala siya ngayon na natatakot siya na ito ay isang panaginip. Agad na lumabas ng pinto si Lance, ngunit wala na sila. Alam ni Lance na dapat nasa kwarto sila ni Leslie, kailangan lang hanapin ni Lance ang kwarto ni Leslie. Sa ngayon, sa kwarto ni Leslie. Yay! Ito ay sobrang cool. Knock knock. May kumatok sa pinto, binuksan ang pinto, tanging isang likas na eksperto ang nakita. Leslie, hiniling sa iyo ng kataas-taasang Prinsipe 46 na pagsilbihan siya ngayong gabi, bilasan mo. Ano? Galit na galit si Leslie. Ang Prinsipe Baron na iyon ay labis na humiling sa kanya na pagsilbihan siya ngayong gabi. Bilasan mo, hinihintay ka na ng ating kamahalan sa unang presidential suite sa ika-19 na palapag. Pagkasabi noon ay umalis na ang likas na ekspertong iyon. Nagalit si Leslie sa kanyang amo. Master, ano ang dapat nating gawin? Ngumuso si Master Leslie, ang prinsipe ay isang prinsipe lang, patayin mo na lang. Siya, Master, hinaan mo ang boses mo, ayaw mong mamatay. Muling bumantong hininga ang Master ni Leslie, ano ba ang kaguluhan, parang hindi ka pa nakapatay ng prinsipe noon. Ano, guro, ikaw ang pumatay. Napatingin si Leslie sa kanyang Panginoon nang may pagtataka, Diyos, kung sino ang kanyang Panginoon, ito ay masyadong taksil. 676. Ilang araw ang nakalipas, nakatagpo ako ng isang prinsipe na hindi alam kung paano mamatay, at pinatay ko siya. Sabi ng amo ni Leslie. Mukhang hindi makapaniwala si Leslie. Knock knock. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Leslie ang pinto at nakitang si Lance iyon, at ngumiti, Lance, naglakas loob ka pa ring lumapit sa akin, gusto mo bang tanggalin ko ang video ng pagsasayaw mo ngayon lang? Hahaha. Hindi nagabala si Lance na bigyang pansin si Leslie, ang kanyang mga mata ay napako sa mahiwagang babaeng iyon nang wala sa oras. Itinulak ni Lance ang pinto at pumasok. Ngumuso si Leslie, guro, hindi pa rin siya kumbinsido. Tumingin ang master ni Leslie kay Lance, sa katunayan, si Lance at Wind Lightning ay may pagkakatulad pa rin sa hitsura, ngunit hindi ito pareho ng estilo, anuman ang hairstyle o pananamit. Anak, kung ayaw mong makahanap ng kamatayan, umalis ka kaagad dito. Malungkot na sabi ng master ni Leslie, kahit na ang taong ito na si Light Cloud ay may ilang pagkakatulad, ngunit hindi niya pagsasamahin ang dalawa. Sabi ni Lance, kailangan kitang makausap mag-isa. Bibilang ako ng 3, 1. Ayaw talagang kausapin ng master ni Leslie si Lance. Sabi ni Lance, ang nakakaakit na pamamaraan na ginamit mo lang sa akin ay isang Heavenly Devil Technique, tama ba? Nagsalubong ang mga kilay ng master ni Leslie at tumingin siya kay Lance na may pagtataka. Leslie, lumabas ka sandali. Oh.
Masunaring umalis si Leslie, naiwan si Lance at siya sa silid. Sabihin, bakit alam mo ang tungkol sa pamamaraan ng Heavenly Devil ko? Ngumiti si Lance, ilang beses na akong natalo sa Heavenly Devil technique mo, paanong hindi ko malalaman ang tungkol dito, Demon Princess Moda? Sa oras na ito, nanginginig ang katawan ng master ni Leslie, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala, talagang nakilala ni Lance ang kanyang pagkakakilanlan, paano ito posible, ang Devil Cult Princess, imposibleng malaman ng sinuman sa mundong ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ikaw, paano mo nalaman? Thalia, ako ay Wind Lightning. Ah! Saglit na tinakpan ng demonyong prinsesa ang kanyang bibig, hindi kumukurap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lance, ngunit kahit anong tingin niya rito, hindi ang magiliw at kaakit-akit na wind light cloud ang kanyang naaalala. Ikaw. Huwag kang mag-alinlangan, ako si Wind Lightning, Thalia, para makilala ka dito, ako, parang gusto kong umiyak. Ngumiti si Lance. Pero bakit iba ka talaga? Kaunting pagkakahawig lang ito sa hitsura ng mukha, at walang pagkakahawig sa hitsura, hindi ako naniniwalang Wind Lightning ka. Sabi ni Thalia. Mapait na ngumiti si Lance at sinabing, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na ito, pabayaan kung maniwala ka man o hindi, sa katunayan, ang katawan na ito ay hindi akin, ang kaluluwa lang ay pag-aari ko, ako, hindi sinasadyang nahulog ako sa isang bangin at pagkatapos ay napunta sa mundong ito, ang aking kaluluwa ay sinapian ng isang binata na nagngangalang Lance. Sa iyong husay sa martial arts, anong uri ng bangin ang magpapabagsak sa iyo sa iyong kamatayan? Hindi ito ang Wind Lightning na kilala ko. Nako, sinabi ko ba sa iyo na namatay ako dahil sa pagkahulog? Nahulog lang ako sa bangin, hindi ko pa alam ang mga detalye noon. Nahulog ako mula sa makakalimutin na bangin sa hilaga ng aking dibisyon, at pagkaan ng halos kalahati ng pababa, nawalan ako ng malay at hindi ko na maalala, at nang maalala ko pagkatapos noon, nagpakita na ako sa mundong ito. Ang nakalimutang river cliff na iyon, walang sino man. Ay nahulog na noon pa, kaya hindi ko alam kung papatayin ako nito, hindi ko alam kung tumawid ang aking kaluluwa pagkatapos kong mahulog sa aking kamatayan, o kung tumawid ito nang mahulog ako sa kalagitnaan. Thalia, bakit ka nagpakita dito? Patay na ako, medyo may bagyo pa sa Jiangho, hindi mo ba alam? Umiling si Thalia at sinabing, hindi ko alam, gayon pa man, nang umalis ako sa mundong iyon, hindi ko narinig na namatay ka. Paano ka tumawid sa mundong ito? Dapat mong maunawaan ang salitang crossover. Ngumiti si Lance. Binigyan ng Demon Princess si Lance ng isang blankong tingin at ngumuso, mahigit 1 taon na ako sa mundong ito, sa tingin mo ba isa akong tanga? Sige, mas mabuting sabihin mo sa akin kung paano ka napunta sa mundong ito. Ako, hindi ko masyadong matindaan, hinahanap ko ang isang matanda na nagtaksil sa demonyo, tumalon ako sa napakataas na bubong, ngunit, hindi ko na maalala ang iba, ang alam ko lang ay lumipad ako sa bubong, at paglapag ko, napagtanto ko na ang lugar kung saan ako nakatayo sa aking paanan ay nasa isang kalye, at para akong lumitaw doon mula sa manipis na hangin, maraming mga sasakyan ang dumaan sa akin. Ako ay lubos na natakot, know what is happening, I thought, I was killed by that elder who betrayed the devil, hell, here is hell. Then I met Leslie. She brought me back home. I pretended to have amnesia, at hanggang ngayon, iniisip din niya na ako ay isang amnesia at hindi alam ang aking background. Nagtanong si Lance, pumunta ka ba dito ng buo? Hindi isang kaluluwa. No, I was wearing the same clothes, I appeared here out of nowhere in my entire body. Of course, the city here doesn't lending itself to old-fashioned clothing, so I've since replaced it. Kung gayon bakit ako ay tumatawid ng kaluluwa? Medyo nanlumo si Lance, kung hindi siya magsisimula mula sa zero sa kanyang larangan ng martial arts. Para naman kay Thalia, tumawid siya bilang isang buong tao, kaya nang dumating siya. Sa mundong ito, siya ang orihinal na lakas, at ngayon, lahat siya ay nasa innate perfection realm.
Naalala ni Lance na sa huling pagkakataon na nakita niya siya ay nasa late innate realm din Thalia, noong tumawid ka, naabot mo na ba ang innate great perfection? Hindi. Noong dumating ako dito 1 taon na ang nakalipas, huli na lang ako, paano ka? Hindi ka pa ba lumaki? Hindi ito ang wind lightning na nakakakilala sa akin. Tumingin si Thalia kay Lance, ang kanyang mga mata tila nagdadala pa rin ng hinala kay Lance. Hindi akin ang katawan na ito, pagdating ko sa mundong ito, high school student ako na walang martial arts skills, sinimulan ko ang lahat mula sa simula, kung hindi, sa tingin mo ba napakadali ng gayuma sa akin ang heavenly devil technique mo? Talaga? Mukhang ikaw talaga ang wind lightning na nakilala ko, at sa loob lang ng mahigit 1 taon, na-cultivate ka na naman sa middle innate stage. Thalia, napakasaya kong makita ka ngayon. Masayang sabi ni Lance. Talaga. Napapaisip ako sa mga salitang lumalabas sa bibig mo kung wind lightning ka ba, ang wind lightning na kilala ko ay dumadagandong na mga espada bukod pa sa pagkislap ng mata sa akin, at talagang sinasabi mo na masaya ka tingnan mo ako, hindi ako makapaniwala. Nahihiyang tumawa si Lance at sinabing, Thalia, kasalanan ko ang nangyari sa nakaraan, nabigo kita. Nang dumating ako sa mundong ito napagtanto ko kung gaano karumal-dumal ang ginawa ko sa nakaraan. 697. Terra, hindi pa rin kita maisip na windy, hindi naman ang katawan mo ang windy na kilala ko, huwag ka masyadong magsalita sa harap ko na para bang binabawi mo ako. Ang sakit pakinggan. Naku, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko sinusubukang tabusan ka, I'm just, deeply apologetic. Tumingin si Thalia kay Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikado, sa katunayan, napagpasyahan na niya na ang taong ito ay wind lightning, ngunit palaging may hinanakit sa kanyang puso. Noong sila ay nasa mundong iyon, ngunit sila ay lumiko na. Laban sa isa't isa, bagamat puot dahil sa pag-ibig, ngunit kung tutuusin, puot. Sa makatuwid, si Thalia ay nakatingin na ngayon kay Lance na may komplikadong mga mata. Nang wala silang sinabing lahat ay may kumatok na naman sa pinto. Katok-katok. Ang pinto ay direktang itinulak mula sa labas, at isang malakas na lalaki na nalampasan ang likas na tao ang nagsabi, nasaan si Leslie? Hindi mo ba siya hiniling na pagsilbihan ang kanyang kamahalan ng ika-46 prinsipe? Saan siya nagpunta? Sabihin mo sa kanya na magmadali, o huwag mong sisihin ang ating kamahalan sa pagiging masungit. Si Thalia ay wala sa magandang mood sa sandaling ito, marahil dahil nakita niya si Lance at naalala ang lahat ng sama ng loob mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa makatuwid, ang makita ang malakas na lalaking ito ng Unity Realm sa oras na ito ay lubhang hindi komportable sa loob. 46 na prinsipe, bakit hindi siya mamatay? Sabi ni Thalia. Nanginig ang puso ni Lance nang makita ang reaksyon ng Devil Princess, ang taong ito ay isang malakas na tao ng Unity Realm, ang kanyang lakas ay katumbas ni Senior Ansong. Isang devilish na prinsesa na isang mahusay na likas na tagumpay, ngunit ang ganoong tono, isang malakas na tao na nalampasan ang likas, hindi kailanman kayang masaktan ni Lance, kahit na siya ay isang mahusay na likas na tagumpay, hindi kayang masaktan ni Lance. Sigurado, galit na galit ang matandang iyon, hinahanap mo si kamatayan. Habang papatayin siya ng matanda, nagmamadaling lumabas si Lance at sumigaw, paumanhin, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Lance, sinusubukan ba ninyong magrebelde? Ang matandang lalaki na lumampas sa likas na kalikasan ay nagalit. Tumingin si Thalia kay Lance at sinabing, Wind Lightning, hindi ko inaasahan na dadagsa ka para protektahan ako, ngunit alang-alang sa iyong pagmamadali upang protektahan ako, at ang muling pagsasama-sama ng matanda, hindi ko patayin kita this time. Tumalikod si Lance at sinabing, Thalia, ayaw mong mamatay. Gayunpaman, bumantong hininga si Thalia, Wind Lightning, lumiliit na ang loob mo, kahit isang transcendent na likas na kalangitan ay maaaring matakot sa iyo, ikaw ba talaga ang numero 1 binata sa mundo na minsan kong minahal? Galit na galit ang matandang iyon na nalampasan ang likas na kalikasan, distrito. Ikaw, isang katutubong realm, ay naglalakas loob na sabihin ang zone sa harap ko.
Tumingin ang mga mata ni Talia sa matanda at sinabing, isang matandang multo sa mga unang yugto ng Unity Realm, ano ito kung hindi ito isang distrito? Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sa isang iglap, biglang nagbago ang mga mata ni Talia, at purong puti ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang matandang nakalampas sa likas na kalangitan ay may sandali ng pagkalito sa kanyang mga mata. Tumingin si Lance kay Talia at ang kanyang puso ay nanginig. Ang Celestial Devil Technique ni Talia ay umabot sa isang bagong antas. Puff! Sa susunod na iglap, isang hindi matutumbas na matalim na maikling kutsilyo ang direktang tumusok sa leeg ng matanda, naputol ito sa isang iglap. Klang! Napagulong ang ulo ng matanda sa lupa. Nagulat si Lance, si Talia, isang innate great perfection, ay talagang napatay ang malakas na tao na nalampasan ang innate sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Lance na makaramdam ng takot, karapat-dapat pa rin siyang maging demonic princess. Ang babaeng nagpatalo kahit wind lightning sa dati niyang buhay. Tumingin si Talia sa ulo sa lupa, ang ulo sa lupa ay hindi pa rin patay, nakabuka at nakasara pa rin ang bibig nito, kumikislap ang mga mata, parang may gustong sabihin, ngunit hindi ito makagawa ng ingay. Hindi inaasahan ng matandang ito na siya, isang malakas na tao sa mga unang yugto ng Unity Realm, ay mamamatay sa kamay ng isang tao mula sa innate domain. Agad na umakyat si Lance at idiniin ang kanyang kamay sa bungo ng matanda nang makita niya ito. Ito ay isang magandang pagkakataon na mahirap makuha, bagamat ang ulo ng matanda ay bumagsak sa lupa, hindi pa ito patay, kaya't maaari pa ring sipsipin ang kanyang utak. Pagsipsip sa dakilang batas ng Diyos. Idiniin ni Lance ang kanyang palad sa bungo ng matanda at galit na sinipsip. Nanginginig ang bungo sa lupa. Si Talia ay abala sa pagtingin kay Lance na nalilito at nagtanong, anong ginagawa mo? Hindi kumibo si Lance, pilit na inaalis ang utak ng matanda bago tuluyang mamatay ang bungo nito. Wow! Pagkaraan ng mga ilang minuto, nanlambot ang ulo ng matanda, at saka lang bumitaw si Lance. Nang makita ni Talia ang nangungunot na ulo, humagalpak siya ng tawa, at ang kanyang pagtawa ay tila napuno ng isang uri ng kabalintunaan. Alam ni Talia sa isang sulyap na si Lance ay gumagamit ng isang masamang pamamaraan upang sipsipin ang matanda ng tuyo, kung ano ang sinipsip nito, hindi niya alam, ngunit ito ay tiyak na isang masamang pamamaraan pa rin. Sinipa ni Lance ang bangkay ng matanda sa ilalim ng kama at saka isinara ang pinto. Bumantong hininga si Lance, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at pinoproseso ang enerhiyang kaisipan na katatapos lang niyang sinipsip, na hinahalo ito sa kanyang sarili. Si Talia ay tumawa ng sarkastikong, hindi ko akalain na ang wind lightning na iyon, na itinuturing ang kanyang sarili na marangal at matuwid, ay talagang gagawa ng gayong mga taktika ng kulto. Feng Xiaoyun, huwag mong sabihin sa akin na ang ginawa mo sa ulong ito ay ginawa mo sa mga tao mula sa ang sikat na sekta. Sinabi ni Lance, Talia, hindi mo kailangang maging sarkastiko, ngayon hindi na ako wind lightning, kung ano ang matuwid at kung ano ang masama ay walang kinalaman sa akin, at hindi ko na itinuturing ang aking sarili na matuwid, ako ay ano ako, wala itong kinalaman sa mabuti at masama. Ang ginawa ko sa ulong ito ay isang banal na paraan ng pagsipsip, sinisipsip ang kanyang espiritual na enerhiya at pinupuno ito sa aking sarili, na nagpapahintulot sa akin na makamit ang isang mas mabilis na tagumpay sa larangan ng martial arts. Itong matandang ito ng Unity Realm ngayon pa lang, malapit na siyang mamatay, kaya sayang kung hindi ito ma-absorb. Si Talia ay nakatitig ng blanko kay Lance, hindi siya makapaniwala na ang dating walang katumbas na dissenting wind lightning ay magbabago ng husto. Noong nakaraan, kapag nakita niya siya, isang subo ng isang mangkukulam, isang subo ng mabuti at masama, ngunit ngayon, siya mismo ang gumagamit ng evil arts, sinisipsip ang espiritual na enerhiya ng ibang tao, wind lightning cloud pa rin ba ito? Pagkaraan ng ilang segundo, nagtanong si Talia, anong dakilang batas ang kasasabi mo lang? Ang Divine Second Great Law, maaari nitong makuha ang espiritual na enerhiya ng iba.
Hindi ito itinago ni Lance, sa katunayan kung gusto ito ni Talia, maaaring ituro ito ni Lance sa kanya. Imposible, hindi maaaring magkaroon ng ganoong pamamaraan sa mundo, kahit na ang sekreto ng pagsipsip ng panloob na enerhiya ng ibang tao ay matagal nang nawala. Umiling si Talia at sinabi. Si Lance, na nakapikit pa rin, ay umupo sa kama sa isang meditative posture at sinabi sa isang magaan na boses, nagkataon na nakuha ko ang absorbing power technique, pagkatapos ay nilikha ko ang absorbing God technique batay sa absorbing power technique. Ano? Ikaw ang gumawa nito? Oo. Pinangalanan ko itong God-Sokong Great Law, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang pamamaraan na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng iba. Sabi ni Lance at idinilat ang kanyang mga mata, nang biglang napagtanto ni Talia na ang kaharian ni Lance ay nasira na. Ang late innate stage. Ano? Lumagpas ka na sa huling yugto ng likas na katutubo. Malaking pagbabago ang mukha ni Talia. 678. Ngumiti si Lance, salamat para dito, pinatay ang isang malakas na tao ng Unity Realm para masipsip ko, kung tutuusin, hindi naman gaanong pumatay ng isang malakas na tao na lampas sa likas, sinipsip ang kanyang espiritual na enerhiya at pinapayagan akong makalusot. Sa late innate. Tumingin si Talia kay Lance at nalaman na si Lance mismo ang lumikha ng Sokong Spirit Method, at hindi niya maiwasang mapasinghap, tulad ng inaasahan sa pinakabata sa mundo, gumawa siya ng hindi pangkaraniwang pamamaraan. Sinabi ni Lance, kung gusto mong matuto, handa akong turuan ka. Nagulat si Talia, talagang handang turuan siya ni Lance ng hindi pangkaraniwang pamamaraan. Nagbibiro ka ba sa akin? Bigo kita noon, ngunit ngayon ang paraan ko para makabawi sa lahat ng pagmamahal na ipinakita mo sa akin. Sa orihinal, ang isang mangkukulam na tulad mo ay mamamatay tao, at para turuan kita ay pag-uusig sa iba. Gayunpaman, hindi na ako disenteng tao ngayon, kaya kung handa kang matuto, palagi kitang tuturuan. Tumango si Talia, mabuti, pagkatapos ay bibigyan kita ng isa pang regalo, hintayin mo ako ng ilang minuto. Lumipad palabas ng bintana si Talia. Ano ang gagawin niya? Natarante si Lance. Lumipad si Talia papunta sa isang presidential suite at lumipad sa bintana. Nakita ang isang prinsipe na nakahiga sa sopa na nakasuot ng pantulog. Nang hindi man lang tumitingin, ang matalas na maikling talim ni Talia ay tumusok sa kanyang bungo ng sabay-sabay. 46 na prinsipe, si Baron, ay hindi man lang alam kung paano siya namatay. Sa sandaling ito, tila may narinig ang isang tao sa labas at agad na pumasok. Ang taong ito ay isa pang oilyari na lingkod ni Prince Yan Leopard na lampas sa likas, at kapareho ng antas ng lakas bilang ansong. Your Highness. Nagkaroon lamang ng isang salita ang matanda bago nataranta ang kanyang mga mata at isang matalim na maikling talim ang pumutol sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, lumipad si Lance sa labas ng bintana. Tila inaasahan ni Lance na si Talia ay pupunta rito pagkatapos niyang lumipad, ngunit ito pala. Pinalaki ni Talia ang matandang kakapatay lang niya at sinabing, Wind Lightning, kung talagang handa kang turuan ako ng God-Sokong Great Law, itong Unity Realm Head ay regalo ko sa iyo. Tiningnan ni Lance ang prinsipe na namatay sa sopa na may halong damdamin. Ito ay maaaring baligtarin ang mundo kung siya ay nasa Wangjing City. Si Lance ay naisip na patayin ang 42 prinsipe noon, ngunit si Lance ay hindi pa rin naglakas loob na gawin ito, kung tutuusin, masyadong marami ang nakataya. Ngunit ngayon, pinatay ni Talia ang isang prinsipe ng hindi kumukurap, na para bang ang mga prinsipe ay mga basurang buhay. Gayunpaman, ito ay naaayon sa kanyang personalidad, pagkatapos ng lahat, siya ay isang mangkukulam na pumatay ng hindi kumukurap. Ngumuso si Talia, Wind Lightning, nakapatay ako ng prinsipe, kailangan mo bang iulat ito sa 9 sects? Sinabi ni Lance, Talia, masyado kang malupit, o prinsipe, kapag nalaman ito ng maharlikang pamilya ng Wangjing City, talagang hindi ka makakain ng paraan. Tumawa si Talia, Feng Qinyan, naging duwag ka,
noong Fengqinyan na iyon, bagamat puno ng katwiran at kasamaan, ngunit kahit man lang matapang na tao, bakit naging duwag ka na ngayon? Ang isang maharlikang pamilya ay wala, kumpara. Sa iyong dibisyon, ang maharlikang pamilyang ito ay walang dapat ikatakot. Kalimutan mo na ito. Huminga ng malalim si Lance at sinabing, marahil, naging duwag talaga ako. Alam ni Lance na siya ay naging mahiyain dahil sa mundong ito, wala siyang matibay na pagkakahati na maaasahan at marami pa rin siyang alalahanin sa kanyang puso, kaya siya, walang malay, mahiyain. Itinapon ni Talia ang kanyang ulo kay Lance. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, nanlamig ang kanyang mga mata, hinawakan ang ulo at sinipsip ito. Pagkalipas ng ilang minuto, naubos ni Lance ang ulo ng pangalawang Early Unity Realm. Saglit na ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata, pinagsama ang bagong hinihigop na espiritual na enerhiya. Pagkalipas ng ilang minuto, ang kaharian ni Lance, sa sandaling muli, ay nag-upgrade at nakapasok sa innate perfection. Ngayong gabi, sa loob lamang ng kalahating oras, si Lance mismo ay nabigla nang pumasok siya mula mid-innate, hanggang sa likas na pagiging perpekto. Laking gulat ni Talia nang makita kung gaano kabilis tumago si Lance, labis siyang naantig na kailangan niyang ipamahagi ito sa kanya bago niya ito pagsisihan. Si Talia ay nag-aalala na kung biglang bumalik si Lance sa dati niyang estado, pagkatapos ay hindi na kailangang ibigay ito sa kanya, ngunit ang pag-aalala ni Talia ay hindi kailangan, si Lance, ay talagang wala nang iniisip ng mabuti at masama. Salamat. Wind Lightning, tinanggap mo na ang regalo ko, oras na ba para turuan ako ng Second Spirit Great Law? Tanong ni Talia. Sinabi ni Lance, oo. Ngunit bago ko ito ituro sa iyo, kailangan kong ipaliwanag ang dalawang bagay. Una, hindi lahat ay matututo nitong pagsipsip ng dakilang batas ng Diyos, dapat kang magkaroon ng napakataas na antas ng pagpapagaling upang makontrol ang iyong utak. Pangalawa, kung matutunan mo ang pagsipsip ng dakilang batas ng Diyos, hindi mo dapat patayin ang mga inosenteng tao nang walang pinipili, at bawat taong sinisipsip mo ay dapat isang taong may masamang puso. Kaya mo ba iyon? Ngumuso si Talia, Wind Lightning, alam kong hindi ka sincere. Biro lang, ipapasa ko na lang sa iyo. Hindi na masyadong inisip ito ni Lance, kahit sino, na makapagsasabi kung tama sila o mali, na makakapagsabi ng pagkakaiba. Halimbawa, siya pa rin ba positibo na ngayon? Si Lance mismo ay hindi alam kung siya ay positibo pa rin, marahil siya ay masama na sa mata ng maraming tao. Kinuha ni Lance ang isang pirasong papel kay Talia. Ito ang meridian map ng Second God's Great Law. With your intelligence, you should be able to understand it. It's up to you kung magkano ang matututunan mo, yung medical skills mo, parang ang galing. Si Talia ay abala na kinuha ang meridian na mapa at masayang sinabi, hindi mo ako kailangang sarkasmo, ang aking mga kasanayang medikal, sa iyong paningin, ay isang masamang sining na dalubhasa sa pananakit ng mga tao. Oh! Tumawa si Lance, pagkatapos ay lumipad palabas ng bintana. Bumalik si Lance sa kanyang sariling silid. Natutulog pa rin si Senior Ansong sa tabi, at talagang pagod siya sa mga araw na ito. Marahil ay hindi niya pinangarap na sa sandaling ito, ang ika-46 na prinsipe na si Baron ay namatay na, kasama ang kanyang dalawang pantulong na ministro na lumampas sa likas na kalikasan. Si Lance ay nakahiga sa kanyang kama, siya ay tila nasa mabuting kalooban, lumalabas sa likas na pagiging perpekto, hindi niya inaasahan na ang kanyang Second Great Law ay talagang napaka-epektibo, gayunpaman, naramdaman din ni Lance na ang kanyang kaluluwa ay nasa isang buong estado sa sandaling ito. Kung si Lance ay nagpatuloy sa pagsuso, natakot siya na siya ay sesubog o maging walang silbi gaya ni Sarah, kaya't si Lance ay hindi na makapagsipsip, kailangan niya itong lubusang tunawin, upang ang kanyang kaluluwa maaaring makipagsabayan sa kaharian at maabot ang isang komplementaryong estado, sa oras na iyon, maaari siyang magpatuloy sa pagsuso. Tungkol naman sa namatay na prinsipe, si Lance ay nagkunwaring hindi niya alam, hindi naman niya ito pinatay.
Si Lance ay nakahiga sa kama, lihim na nag-iisip tungkol dito. Sa katunayan, si Talia ay katulad pa rin ng dati, isang napakahusay na babae, kahit na hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, imposibleng patayin ang Unity Realm na may isang innate great perfection, ngunit ginawa niya ito. Napakalakas talaga ng Heavenly Devil technique niya. Ang hypnotic na kanta ni Lance ay maaaring hindi maihahambing sa Heavenly Devil technique niya. Nag-iisip si Lance kung dapat ba siyang matuto mula sa mangkukulam na ito, na huwag masyadong magpigil at pigilan ang kanyang sarili, hindi alintana kung siya ay masama o hindi, anumang bagay na ayaw sa kanya, nag-udyok sa kanya, nakakasakit sa kanya, ay lilipad, kahit na ito ay isang maharlikang pamilya, wala ito sa kanyang paningin. Gusto mo ba talagang matuto sa mangkukulam? Windlig thing? Nagbago ka na talaga? Iniisip mo talaga na mag-aral sa mangkukulam, kung alam ito ng mga sikat na pangunahing paaralan sa iyong nakaraang buhay, ako, ang Windlig Thing, ay tiyak na papatayin ang lahat sa kanila. 679. Kinaumagahan, nagising si Lance. Ang unang ginawa ni Lance nang magising siya ay itago ang kanyang kaharian sa gitna ng likas na kalangitan, para hindi makita ni Senior Ansong ang anuman, baka may makita siya. Lance, magandang umaga. Dumating si Lance sa unang palapag na tea house, at binati ni Senior Ansong si Lance nang makita siya. Good morning, Senior. Tumango si Lance at nag-order din ng almusal. Natarante si Lance, patay na si Prince Yan Leopard, bakit parang walang nangyari sa ganoong kalaking kaganapan? Sa oras na ito, bumaba rin sina Shang Guanyu at Talia at umupo sa tabi ni Lance. Umorder din silang dalawa ng almusal, parang hindi nila kilala si Lance, hindi sila nagbatian. Sunod-sunod na dumating ang 7 pang internasyonal na estudyante sa restaurant para kumain ng almusal, tanging si Prince Baron lang ang hindi nagpakita. Sa oras na ito, isang malakas na lalaki na lampas sa katutubo ang pumasok sa restaurant. Ang lalaking ito ang malakas na tao na responsable sa pag-escort sa Genius Union, hindi siya tumuloy sa hotel na ito kagabi. Ang malakas na lalaki na ito ay nagtanong, nandito ba ang lahat ng mga internasyonal na estudyante? Hindi pa bumababa ang prinsipe ng Infernal Leopard. Sagot ng isang lalaki. Ang malakas na tao mula sa Genius Union ay nagsabi kay Lance, na nag-aalala lamang sa kanyang sariling pagkain, ikaw, huminto ka sa pagkain at gisingin mo ang 46 na prinsipe, kailangan mong umalis pagkatapos ng almusal. Oh! Tumayo si Lance at lumabas ng restaurant at sumakay sa subway papunta sa presidential suite sa itaas na palapag, na nagkunwaring tumawag sa Yan Leopard. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto, bagamat alam ni Lance na matagal na siyang patay, ngunit ang pagbabantay ay nanunood, kaya nagpanggap siya. 40 prinsipe, kamahalan, gumising ka, ang araw ay nasa iyong puwit. Kamahalan na prinsipe. Iyong kamahalan. Si Lance ay tumawag ng 12-dosenang beses na walang sagot bago niya sinipa ang pinto. Agad na tumingin si Lance sa sahig ng silid at may dugo pa rin, ngunit wala na ang mga bangkay, naiwan lamang ang mabahong likido na umaagos sa buong sopa. Tinakpin ni Lance ang kanyang ilong, alam ni Lance sa isang sulyap na ang kanilang mga bangkay ay naging kasuklam-suklam na likido ng pulbos na bumubuo ng buto. Agad na tumakbo si Lance pababa sa unang palapag at sumigaw, grabe, nawawala ang kanyang kataas-taasang ika-46 na prinsipe. Ang nangyari pagkatapos noon ay walang kinalaman kay Lance, habang ang mga taong iyon ay nagmamadaling pumunta sa silid kung saan tinutuluyan ni Prince Yan Leopard, pagkatapos ay agad na nagulat sa 9 sects. Mga dayuhang estudyante, dahil patay na si Prince Yan Leopard, hindi na siya makakasama mo sa Star Ocean Academy, kaya't ang natitirang siyam sa inyo, magpatuloy sa pag-alis sa pantalan at sumakay sa barko. Oo. Sumakay si Lance sa isang malaking barko. Nabalitaan ko na ang 9 sects ay kara-rating lang, ngunit sa kasamaang palad, wala silang naimbestigahan. Bukod dito, target lang nila ang mga malalakas na tao na lampas sa katutubo, at hindi maghahinala kay Lance at sa iba pa. Umalis ang barko, naglalayag patungo sa malayong Star Ocean Academy, at dahil mabagal ang barko, aabutin ng 1 buwan bago makarating sa Star Ocean Academy. Fuck you!
Sinong nagsabi sa iyong pumunta ka sa ikawalong palapag? Lahat ng espasyo sa ikawalong palapag na ito ay sakop ng mga dayuhang estudyante ng ating young country, kaya bumaba ka na dyan. Isa akong internasyonal na estudyante mula sa North Empire, Lin Hiin. F***CQ North Empire, bumaba ka na. Si Lance ay nakatayo sa deck ng barko nang biglang may narinig na ingay sa kanyang mga tainga mula sa isa sa mga layer ng barko, na parang may nakabangga. Huwag kayong masyadong lumayo, lahat tayo ay mga international student. Inferno, pumunta ka sa impyerno. Tumalon si Lance at lumipad para tingnan. Napag-alaman na sa barkong ito, hindi lamang mga dayuhang estudyante mula sa North Empire ang mayroon, kundi pati na rin ang mga dayuhang estudyante mula sa ibang bansa, mga dayuhang estudyante mula sa mahigit 100 bansa malapit sa North Empire ay nasa iisang barko, at nang makapasa sila sa susunod na bansa sa loob ng ilang araw, ang mga dayuhang estudyante mula sa susunod na bansa ay makakasakay din sa barkong ito. Bumaba ka, ang ikawalong palapag ng barkong ito ay inookupahan muna ng mga internasyonal na estudyante mula sa ating bansa, Brimstone. Sigaw ng isang may balbas na internasyonal na estudyante. Lumapit si Lance at sumigaw, "Hoy, ano ang kaguluhan?" Ang dayuhang estudyante ng North Empire na si Lin Hiin ay abala sa pagsasabi kay Lance, "Brother Lance, mas maganda ang tanawin sa ikawalong palapag ng barkong ito, kaya naisipan kong pumunta sa ikawalong palapag na ito, ngunit hindi ko inaasahan na pagdating ko dito, sasabihin ng taong ito na ang ikawalong palapag na ito ay teritoryo ng mga dayuhang estudyante ng bansa nilang Brimstone, at hiniling sa amin na pumunta sa ibaba ng ikawalong palapag." Narinig ni Lance ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Tiningnan ni Lance ang may balbas na internasyonal na estudyante, na ang kaharian ay huli na ng katutubo, hindi katakatakang napakaladkad niya. Karamihan sa mga mag-aaral mula sa bawat bansa na nag-aaral sa ibang bansa ay pre-concerned, mid, at late innate, at kakaunti ang nagtagumpay dahil ang mga matagumpay ay matagal nang nag-aaral sa ibang bansa, o walang interes na pumunta. Itong huli na likas na estudyanteng si Yano ay medyo mabagsik. Brimstone Central Country. Makapangyarihan ba ito? Sabi ni Lance. Itinuro ng may balbas na dayuhang estudyante ang ilong ni Lance at sinabing, "Itong middle innate, ipinapayo ko sa iyo na maging mas maingat sa iyong mga salita, ang ating Brimstone Central Country ay hindi mas mababa sa iyong North Empire." Si Lance ay talagang walang alam tungkol sa Brimstone Central Country, kahit na ito ay mula sa mundong ito, ang mga mababang uri ng ordinaryong tao ay walang masyadong alam tungkol sa Brimstone Central Country. Nakita ni Lance na ang lalaking Brimstone na ito ay mayabang, umakyat, at bigla siyang hinawakan at itinapon sa malayong dagat. Ano ba, Brimstone Central Country pa rin, ang layer na ito ng mga dayuhang estudyante ng ating North Empire ay nakabalot. Sabi ni Lance. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa likuran, ang yabang na dayuhang estudyante ng North Empire. Lumingon si Lance at nakita ang isang lalaking may magandang suot na lalaki na nakatingin sa kanya na may mapang asar na mga mata, at sa likod ng napakagandang suot na lalaking ito ay nakatayo ang dalawang malalakas na lalaki na lampas sa katutubo. Isang tingin sa kasuotan at isa ay masasabi na ito ay dapat na ang prinsipe ng Brimstone Country. Ang mga prinsipe lamang ang may ganitong uri ng hanay, tulad ng prinsipe ng Yan Leopard noon. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, siya ay nasa innate perfection realm, tiyak na hindi niya kayang harapin ang isang tao na higit pa sa innate sa kanya, paano ito? Sinabi ng prinsipe ng Brimstone Kingdom na iyon, "Itinapon mo sa dagat ang dayuhang estudyante ng aking Brimstone Kingdom, ngayon ay inuutusan kita, magkusa na tumalon sa dagat at huwag hayaan ang iyong sarili na bumalik sa bangka, kung hindi, gagawin ko. Patayin ka." Bumantong hininga si Lance, hindi pa rin malinaw kung sino ang may gusto ng buhay ng aso. Medyo nag-alala si Lance, ngunit biglang nakita ni Lance na si Talia ay nakatayo ilang metro sa likod nitong prinsipe ng Brimstone Kingdom. Naging mas matapang si Lance, orihinal na inakala ni Lance na hindi siya sinundan ni Talia sa bangka, ngunit tahimik niyang sinundan siya papunta sa bangka.
Nang makita ng prinsipe ng Rimstone Country na hindi pa rin alam ni Lance ang kanyang sarili, nagalit siya at sinabing, napakatapang na estudyante ng North Empire, pagkatapos ay pumunta ka na lang sa impyerno. Puff! Puff! Sa sandaling ito, dalawang ulo ang gumulong pababa, at ang dalawang malalakas na lalaki na nakatayo sa likod ni Prinsipe Yano, na lampas sa katutubo, ay biglang gumulong ang kanilang mga ulo. Ah! Nang makita ng prinsipe ni Yano na ang mga ulo ay kanyang mga bantay, ang kanyang mukha ay namuti sa takot at tumingin siya sa likuran niya ng may takot, at nakita niya ang isang kakaibang mukhang babae na may hawak na dalawang dagwang maiikling kutsilyo sa kanyang mga kamay. Ang babaeng ito ay nakapatay ng dalawang malalakas na lalaki na nalampasan ng likas, na parang hindi niya ito sineseryoso. 700. Si Talia ay hindi man lang tumingin sa prinsipe ng Rimstone Kingdom, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Lance at sinabing, Wind Lightning, itong 2 taong ito, sila ba ay itinuturing na masamang tao? Bumalik si Lance sa dayuhang estudyante ng North Empire na si Lin Hien at sinabing, mabilis kang bumaba. Oh! Nagtakbuhan sina Lin at Hien sa takot. Nakita ni Lance na walang ibang tao sa paligid bago sinabing, Talia, itong 2 ulo, maaari mo bang regalo muli ang mga ito sa akin? Malamig na ngumiti si Talia at sinabing, Wind Lightning, itong 2 taong ito, bilangin mo ito bilang utang mo sa akin, mamaya, kapag natutunan ko ang Godsokong Great Law, gusto kong ibalik mo ito sa akin. Sige. Tumanggo si Lance, hindi na masyadong nagmamalasakit, at sinimulang sipsipin ang brainwave ng 2 bungo na iyon. Bagamat ang kaluluwa ni Lance ay nasa medyo buong estado pa rin, sinipsip pa rin ito ni Lance, at walang pakialam si Lance kung ito ay sasabog o maparalisa, dahil hindi niya mapigilan ang tukso. Hindi nagtagal, natapos na ni Lance ang pagsuso sa 2 ulo. At pagkatapos, nang tumangala si Lance, nakita niya ang maikling kutsilyo ni Talia, na hinugot mula sa bungo ng prinsipe ng Rimstone Kingdom na iyon. Talia, ikaw. Bago matapos magsalita si Lance, ang prinsipe ng Rimstone Kingdom ay bumagsak na sa lupa at namatay. Si Talia ay nakapatay ng labis na hindi man lang napansin ni Lance na tahimik niyang tinapos ang prinsipe ng Yano nang hindi kumukumot ng isang talukap, na para bang hindi ito isang buhay ng tao. Talagang pinandilatan ni Talia si Lance, tinutulungan kita, gusto mo pa bang panatilihin itong prinsipe ng Rimstone Kingdom? Hindi ko alam ang puso ng isang mabuting tao. Tumalikod si Talia at naglakad palayo. Napabuntong hininga na lang si Lance habang nakatingin sa 3 bangkay sa lupa, hindi talaga alam ni Lance kung pagsisisihan niyang ituro ang Godsokong Great Law sa bruhang ito sa hinaharap o hindi, dahil talagang pumatay siya nang hindi kumukurap. Isang mata. Bagamat ang prinsipe na ito ng Rimstone Kingdom, inaasahan din ni Lance na papatayin siya, ngunit naramdaman ni Lance na ang hitsura ni Talia na pumatay sa kanya ay masyadong walang awa, kaya nakakatakot. Kung si Lance ang papatay sa kanya mismo, si Lance man lang ay may magandang intensyon, at hayaan siyang magsalita ng ilang salita bago siya mamatay, ngunit si Talia ay walang pinagkaiba sa pagpatay ng manok, kakatayin lang niya ito ng isang laslas, paanong may natitira pang mabuting hangarin. Sinabi ni Lance, inaasahan ko ang lahat ng magandang paglalakbay, ngayon ay mayroon kayong ganitong pagtatapos, kayo rin ang sanhi nito, kung hindi kayo nagmamayabang, hindi kayo napatay. Sinipa ni Lance ang lahat ng bangkay sa dagat. Agad na umupo si Lance at pinagsama ang espiritual na enerhiyang hinigop niya. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, pinagsama ni Lance ang mental energy na kakasip-sip niya, ngunit, nakakagulat, ang kaharian ni Lance ay hindi nakapasok sa innate great perfection. Ano ang nangyayari? Nahirapan akong sumipsip ng espiritual na enerhiya ng 2 transcendent na likas na powerhouse ng sabay-sabay, kaya bakit hindi nila ako hinayaang makapasok sa dakilang perpekto? Lalo lang akong pinatatag nito. Lance bumantong hininga, iniisip na, sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng 2 Unity Realm powerhouses ng sabay, maaari siyang makalusot sa innate perfection, ngunit hindi pala na ginawa nito na medyo mas solid ang nakaraang innate perfection. Iyon lang.
Tila mas mataas ang kaharian, mas mahirap itong lampasan, mabuti na lang sa mga taong lampas sa katutubo, kung sila ay nasa parehong kaharian, kung gayon natatakot ako na kung sila ay sumipsip ng 20-30 tao, sila ay maaaring hindi makalusot sa iisang kaharian. Alam na ngayon ni Lance na ang pagsipsip ng dakilang batas ng Diyos na ito ay hindi rin makapangyarihan, kailangan ng isa na sumipsip ng maraming mas malalakas na tao upang makalusot. Broken fast. Now breaking through the innate perfection, ang pagsuso sa dalawang unity realm ay hindi pa rin kaya, ito ay napakalaking halaga na babayaran, kung saan kadalasan ay napakadaling sumipsip ng mga malalakas na tao na napakaraming mga kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Tulad ng hinaing ni Lance na hindi ganoon kadali, isang speedboat ang lumipad sa malayo. Dalawang malakas na lalaki na nalampasan ang likas na kalikasan ay lumipad pababa sa deck at nagkataon na nakita si Lance sa isang sulyap. Isa sa mga malalakas na lalaki na nalampasan ang likas na kalikasan ay sumigaw, "Lance, lumabas ka, kami ang mga Divine Constable ng 9 sects, pinaghihinalaan ka sa pagkawala ng 46th Prince, ibabalik ka namin ngayon para tumulong sa investigasyon." Talagang nanlumo si Lance nang makita niyang dumarating ang 9 sectors, God Constable upang arestuhin siya, paano maiuugnay sa kanya ang pagkawala ng 46 na prinsipe. Anong uri ng Godcatcher ito? Gayunpaman, nasa tamang espiritu na ngayon si Lance, dumating ang dalawang Godcatcher na ito sa tamang oras. Si Lance ay nag-fused at sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa sandaling ito, at hindi pa ito natutunaw ng maayos, at iniisip na makipaglaban pa sa mga tao sa hinaharap upang pasiglahin ang kanyang kaluluwa at palawakin ang kapasidad ng kanyang kaluluwa upang mas mahusay na matuno ang bagong pinagsamang espiritual na enerhiya at ganap na gawin ito sa kanyang sarili. Bukod dito, ang pagpapalawak ng kapasidad ng kaluluwa ay maaari ring mag-udyok ng isang mas mabilis na tagumpay sa kanyang kaharian, ngunit hindi ko inaasahan na dalawang Diyos na manghuli ang susod sa kanya. Ang pakikipaglaban ay ang pinakamahusay na paraan upang palawakin ang kanyang kapasidad sa kaluluwa, lalo na ang pakikipaglaban sa isang taong hindi naman talaga kalaban sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit, ang mga madalas makipag-away sa iba, lalo na ang mga umaaligid sa gilid ng buhay at kamatayan, ay mas mabilis silang nakalusot sa kaharian. Agad na sumigaw si Lance sa dalawang Godcatcher, "Alipin mo ako sa anong dahilan?" "Lance, pinaghihinalaan namin na konektado ka sa pagkawala ng 46 na prinsipe, kailangan mong bumalik sa amin upang mag-imbestiga." Sabi ng isa sa mga tagapag-aresto ng Diyos na lumampas sa likas na kalikasan. Sinabi ni Lance, "Ano ang kaya ko, isang congenital realm, hindi ba ito nakakatuwa?" "Lance, inimbestigahan namin na ang 46 na prinsipe ay nangako sa 42nd na prinsipe na papatayin ka sa kalagitnaan ng mga daungan, at ngayon ang 46 na prinsipe ay nawawala at malamang napatay na, kaya pinaghihinalaan namin na ang 46 na prinsipe ay ang pagkawala ay may kinalaman sa iyo. Hindi lamang ito nauugnay sa iyo, ito ay may kaugnayan din sa 40 prinsipe, pati na rin kay Ansong, kaya bakit hindi ka sumama sa amin upang tumulong sa investigasyon? Inaanunsyo namin sa ngayon na nakansela ang iyong kota sa internasyonal na mag-aaral, hindi mo na kailangang mag-aral sa ibang bansa." Sinabi ni Lance, "Ang pagkamatay ng 46 na prinsipe ay walang kinalaman sa akin, hindi ako babalik sa iyo. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos." Pagkasabi niyan, isa sa mga malalakas na lalaki na lumampas sa likas na kalikasan ay tumalon patungo kay Lance. Agad na naglunsad ng counterattack si Lance. Ang kailangan ni Lance sa sandaling ito ay upang labanan sila, at sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban ay mapapalawak niya ang kanyang kapasidad sa kaluluwa. Killing God Saber Technique. Pababang Dragon Sword Technique. 8 blades in 1. Ang dalawang kamay ni Lance ay ginamit ng magkasama, ang mga diskarte sa espada at sable na ginawa gamit ang parehong mga kamay ay 8 beses sa isa, gaano kalakas, kung ito ay nasa parehong antas, ito ay direktang segendahan lamang ni Lance, kahit na ito ay isang innate great perfection, maaaring hindi ito mablock.
Sa sandaling ito, si Talia, na nakatayo sa isa sa mga layer ng barko, ay medyo nabigla rin nang makita niyang gumalaw si Lance. Malinaw sa kanya ang God-killing blade at descending dragon sword technique ni Lance, at hanggang sa sandaling ito, lubos siyang kumbinsido na ang hangin talaga ang nagpapagaan sa mga ulap. At ang Diyos Kapitan na iyon na nalampasan ang likas ay nabigla din. Si Lance ay biglang sumambulat sa sobrang lakas, siya ay nasa gitna lamang ng likas na kaharian. Forget what they doing, keep on